Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back sa isang edisyon sa ato ang ikaduhang segment sa ato ang tulungan sa Lambang Samoro na CBC Special Advocacy FB Live on air bati dito sibiyahan ng DXUM adong Sabado it suggest sa bulan sa Enero kasamtangang tuig 2026. Size na no? It suggest na ta no? Sa ato pagpadayon sa lain na usab nga segment din sa to ang Bangsamoro updates no mo tong gisigutan ang mga posibilidad nga no sa mga issues on madayon ba o dili no so doon natin mga legal issues nga atong gisigutan may kalambigitan ni ana no samtang sa laing bahin moto ang inaprubahan ng Committee sa Rules at Local Government ng Bangsamoro Parliament ang BTA Bill number 415, isang panukalang districting na magsisilbing gabay para sa kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon. Mula sa 6 na nakabimbing panukalang districting, ito ang inaprubahan ng komite bilang unang balangkas sa pamamahagi ng mga pwesto para sa 2026 Bangsamoro parliamentary elections. Layunin ng panukala na magtakda ng 32 single-member parliamentary districts. Sa ilalim ng BTA Bill number 415, ang alokasyon ng mga pwesto ay ang mga sumusunod. 4 para sa Basilan, 9 para sa Lanao del Sur, 5 para sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, 4 para sa Tawi-Tawi, 2 para sa Special Geographic Area at 3 para sa Cotabato City. Kasama rin sa panukala ang isang transitory provision na nagbibigay daan sa Kongreso ng mag-ayos ng alokasyon ng mga pwesto sakaling muling mapasama ang sulu sa BARM. Alin na malawakang public consultation sa Cotabato City, Marawi City, Maguindanao, Basilan, Tawi-Tawi at Special Geographic Area. Binigyang diin ng mga komite na mahalagang maipasa ang isang makatarungan at legal na matibay na districting law upang matiyak na ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ay maisasagawa ng walang maging legal na balakid. Ang panukalang batas ay inakda ni Members of Parliament na Dib G. Sinarimbo, Item D. Kataduan Jr., Tumanda D. Antok, Alindatong Pagayaw, Ibrahim Ibay, at local government okay, ng so moto no Parliament, moto ang 415, isang panukalang districting na magsisilbing gabay moto ang BTA Bill number 415 no moto ang update sa may kalambigitan nini so hopefully makuan kini siya as early as no sa matuman kay mo kana siya ang usa sa mga basihan may kalambigitan ni ana nga unta mamahimo na nga kanabitawng ang first parliamentary election which is importante kaayo alang sa usa ka autonomiya alang sa usa ka regional autonomy nga dili lang magpabiling kanabitawng naa sa transition may isang regular nga autonomy. So doon na gipasa. Sa committee pa lang to committee pa to, dili pa to siya sa kanang dili pa pud aprobado. Hopefully maihabol na nila diha sa kana bitawng kanang as pila naman kadlaw no nya katong issue ma-resolve na tong issue pod katong gingon nga kuan niya maaprobahan nila hinaot nga mulusot na diha sa Korte Suprema Korte Suprema nga nagdeklara sa duha na kasusamang balaod nun nga unconstitutional no so mo na siya ang pinaka latest may kalambigitan ni ana manghinaot ang kana bitawng mapahigayon na gina siya no samtang ang moral gusto po nila nga mapahigayon ang eleksyon kay matud palagi nya willing pod ang kanang pinaagi sa official statement may kalambigitan sa BARM parliamentary election
namahayag ang kampo sa Moro Islamic Liberation Front nga iyang gi-welcome ang Commission on Election sa ilang issuance sa mga resolution 11181 nag-schedule sa calendar of activities anticipation sa first ever parliamentary election diha sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao nga ikatakda sa petsa 30 sa Marso 2026 pinasubay sa direktiba sa Supreme Court nga nagatakda niini diha sa kwan. So ang maong lakang matud pa nagpakita sa usa ka gitawag nga goodwill and accountability sa kabahin sa COMELEC sa pag-uphold sa integrity o sa electoral process diha sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao, which is matud pa usa ka kritikal alang sa konsolidasyon, sa kalinaw o sa autonomiya sa maong rehiyon. No? Muna ang mahayag sa Moro Islamic Liberation Front na may kalambigitan ni ana samtang ato ang ginatutukan or ginakuan unsa pa lain pa mga katikaran may kalambigitan ni ana considering naata karon sa punto nga kana bitawng padayon nga transisyon, no? Ang mao nga kuan no nya nang hinaot nga adto na po'y proper nga representasyon nga mamugna may kalambigitan nini gani dunay mga inisyatibo may kalambigitan ni ana ato kanang paghisgutan, no? Unsaon nga dunay mga inisyatibo ilabi na ang buhatan ni Member of Parliament Hussein Muñoz o kasamtangan usab nga minister sa IMPUS, Ministry of Public Order and Safety nga nakabase matud pa sa uban ang bugtong member of parliament nga member of parliament usab si attorney Pung Parcasio nga adto na po mga intervention nga gipahagayon diri sa ato ang rehiyon ug sa ubang pang mga rehiyon outside di Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao. Pero ang mga kuan lagi is ato nang ginahisgutan nga doon na gani gipahagayon katong usa ka balaod na sa committee first reading ang katong papahigayon og Bangsamoro Aid katong usa ka inclusive nga development kadi apil ni ana ang Bangsamoro communities outside the Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao, which is diha sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao, nagpabiling na sa ilahang diskresyon ang kaugmaon in as far as development programs sa outside Bangsamoro communities na sa diskresyon sa mga mulingkod niya, particularly sa mahimong chief minister, no? So pagkabitaw inclusive nga development, ito inclusive nga development nga para sa other Bangsamoro communities, para sa mga communities outside, although matagaan og mga development ang mga other Bangsamoro communities. In the same manner, nag-ingon usab diha sa mga local government, sa national government nga maghatag usab og mga susama nga intervention alang sa mga Bangsamoro Muslim communities outside. But apan nakita nga dili ka na siya paigo, no? Ang bugtong assurance ni ana mao ang ipasa katong usa ka balaod, no? Usa ka balaod nun nga nagatakda alang sa usa ka inklusibong development diha sa other Bangsamoro communities, no? So manghinaot po ta usab pud na sa mga bill nga atong hopefully before mag
kampo nato no og panghinaot nga unta matagaan po nagprioridad prioridad diha sa kasamtangang Bangsamoro Transition Authority nga mapasa before mag-end na before mahimo nga regular para nga in the event ka doon na regular government regular autonomous government diha sa Bangsamoro is adun na adun na po'y kanabitang lig-on nga basihan alang sa inclusive mo ga klaro nga development for other Bangsamoro communities no ang other Bangsamoro communities alang ni atong wala pa na sayod mao kana siya ang mga Bangsamoro communities sa mga areas nga dili direkta nga sakop sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. So para mo na siya ang mga inanaling katikaran no unya mga panghinaot nga unta kana bitaw nga kanang mapahigayon no og magpadayong managhiusa ang mga key leaders may kilambigit ni ini sayod man ta nga sa matag sa maong eleksyon ang basihan niya na ang katong usa ka lig-on og kana bitawng prinsipyadong political party kaysa ilawom sa provision diha sa Bangsamoro Organic Law ang pagpili duha ka matang no pinaagi sa partido nga diin mo dito pagabasihan ang partido mudaog og ang kadtong mga representatives sa mga district nga mudaog mo mag-compose sa member of parliament diha sa ato ang Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Ato sa gihatag sa PK sa kung nakita mo bali no, sa laing segment katapos ang segment sa ato ang terminal sa Bangsamoro.